Magandang araw sa ating lahat. Ito po ay ang aking speech na pinamagatang distansya. Iba't ibang uri ng distansya. Unang distansya, syempre, ay ang social distancing na madalas gamitin ngayon sa panahon ngayon ng mga nagkalat ang mga sakit. Ginagamit ang distansya upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa ng COVID virus na balakid ngayon sa ating mundo. Ang distansya ang nagsisilbing isang tulay upang mabawasan ang pagkalat ng virus na ito. Sapagkat kung wala ang distansya, madaling maikakalat ang virus sa pamamagitan lamang ng pagbahing, pakikipag-usap sa kapwa, at pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Social distancing. Yan nga ang sinasabi nila o tawag nila ngayon sa distansyang pinapalawig ng ating gobyerno, sapagkat kinakailangan natin itong sundin bilang isang mamayan ng Pilipinas. Ang social distancing ay isa ito sa safety protocol na ipinatupad ng ating mga magigiting na frontliners, sapagkat ito ay magiging tulay sa pagkabawas ng COVID cases sa ating bansa. Ikalawang distansya. Distansya sa mga mahal natin sa buhay. Ang distansya natin sa ating mahal na ating mga kamag-anak or kaibigan ay napakalawak na ng distansya kung ating uunawain, sapagkat madalang na tayong makakapagkita-kita or makakapag-bonding dahil sa distansyang iyon. Pero kahit ganun, malayo man tayo o magkalayo man tayo sa mga mahal natin sa buhay, ay dapat din nating ipadama na mahal natin sila, na importante sila sa atin, sa pamamagitan ng ipagdasal natin sila or padalhan ng mensahe. Pero sa makabagong panahon ngayon, hindi na uso ang sulat. Mas madaling may ipaparating ang ating mensahe kahit gaano man kalayo ang distansya sa pamamagitan ng internet. May apps na ginagamit upang maibsan ang pagka-miss natin sa ating ating mga kamag-anak na malayo ang distansya sa ating buhay, sa pamamagitan ng Facebook, Messenger, at iba pang mga app na kailangan upang makausap at makita natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil dito, mas napapadali nating makita ang ating mga kamag-anak
at makakausap at madali natin silang makamusta. Parang naiibsan na rin natin o hindi na rin natin nakikita o nararanasan ang distansya sa pamamagitan ng mga application na ito. Ikatlong distansya. Distansya sa pera o sweldo. Mapapansin natin sa ngayon na ang layo-layo na ng mga presyo ng bilihin sa dati nitong presyo. Kung iyong mapapansin, ang dating 5 peso na biskwit ngayon ay nagmahal na sa 8. Marami ring ibang produkto ang labis na nagmahal dahil sa pandemyang ito. Naapektuhan kasi ng virus ang ekonomiya at ikinabubuhay ng mga tao dito sa Pilipinas. Kaya labis na lang ang pagtaas o pagdistansya ng presyo noon ng mga bilihin sa presyo ngayon. Kailangan natin sumunod talaga sa safety protocols sapagkat ito'y makakatulong sa atin upang maibsan o makaalpas dito sa pandemyang nangyayari sa buong mundo. At magagamit natin dyan ang distansya. Ika-4 na distansya. Distansya na nangyayari ngayon sa mga magkasintahan or sa mga mahal na natin sa buhay. Sa hirap ng buhay ngayon, kinakailangan na nating magkayod kalabaw upang tayo ay makahanap or makakita ng mas mahal at mas maraming sweldo. Kaya ang iba sa ating mga kapwa Pilipino ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa o kaya sa malayong lugar. Dahil dito, nadidistansya sila sa kanilang pamilya, anak, kapatid, asawa, at syempre, mga kaibigan. Ang distansyang nagaganap sa ngayon ay ang pagdistansya talaga sa mga mahal natin sa buhay dahil lamang sa kagustuhan nating makapaghanap ng mas maganda at mas malaking sweldo at marangal na trabaho. Pero hindi lahat ng pumupunta sa ibang bansa o sa ibang lugar ay mapalad. Dumidistansya sila sa atin upang matustusan lamang ang ating mga kahirapan. Di natin alam, doon sa kanilang pinuntahan, meron palang hindi maswerte sa trabaho dahil sa mga amo nilang mapanglamang. Hindi nila agad masabi-sabi yon sapagkat ang distansya natin sa kanila ay napakalayo kung sa abroad man sila pumunta. Kung inyong mapapansin, labis-labis na talaga ang nagawa ng pandemyang ito. Hindi lamang sa ating buhay sapagkat nararanasan din ito sa pamamagitan ng
kakulangan sa ating o pagkaubos ng ating budget. Kaya mga mahal kong kababayan, kailangan nating sumunod sa mga safety protocols gaya ng social distancing. Ang social distancing kasi, kailangan talaga natin. Isa pang uri ng distansya ay ang distansya ng mga magkasintahan or mag-asawa. Sapagkat ipinagbabawal sa panahon ngayon ang paghalik, pagyakap, pagbeso, at iba pang aktibidad. Sapagkat kung malayo sila sa isa't isa at merong kaso ng virus sa kanila, hindi natin alam kung sila ba ay nahawaan o hindi na. Kaya dito, kailangan din ng mga magkasintahan or mag-asawa ng distansya. Siyempre, di rin maalis ang distansya sa pagkuha o pagpili ng baksin natin o kani-kaniyang baksin upang tayo ay maging mas masigla. Bakit nasabi kong distansya sa pagkuha ng baksin? Distansya sa pagkuha ng baksin dahil hindi lahat sa atin ay may lakas ng loob upang magpa-baksin na kaagad, kasi yung iba nag-aalanganin pa sila sa kahihinatnan ng mga nabaksinan. Kaya dumidistansya na lang muna sila sa vaccine or sa mga swab test, ganon. So, distansya talaga, kapatid. Kailangan talaga natin ng distansya. Hirap man nating tanggapin sa panahon ngayon na kailangan na nating gawin ang mga bagay na aking binanggit dahil kinakailangan talaga natin ito upang maibsan at malampasan ang pandemyang ito, at sana bumalik na sa dating distansya ang ating buhay. Sa distansyang hindi na natin kailangang lumayo ng husto sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapatid, nanay, kaibigan, kasintahan, asawa, at sa iba pang mga taong gusto nating makipagsalamuhaan o makipagkomunikasyon. Nakakalungkot mang isipin, kailangan na nating tanggapin na ito na talaga ang nangyayari sa panahon ngayon. Kinakailangan na natin ng malawakang distansya sa pag-ibig, distansya sa presyo, at distansya na rin sa mga ibang bagay na ating pwedeng maranasan. Maraming salamat mga kababayan, mahal kong kaklase, at sa aming guro. Maraming salamat sa pakikinig sa isang simple at makabuluhang
speech na ito. Maraming salamat po.